mga mahal na manonood, narito ang isang nakakagulat na balita. Ang mga estudyante mula sa isang kilalang internasyonal na paaralan ay sana'y lalabag ng hapon, ngunit biglang nagkaproblema ang eroplano at kinahanglangang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport. Subalit paglapag pa lang ng mga estudyanteng ito sa lupain ng Pilipinas, nangyari ang mga hindi kapani-paniwalang bagay. Kahit hindi namin alam kung saan ang Pilipinas, ito pala ay mas nakakagulat kaysa sa hapon. Doon namin natuklasan kung gaano kakitid ang aming pag-iisip. Ang 18 taong gulang na presidente ng Konseho ng mga mag-aaral, si Diego Martinez, at ang kanyang 24 na kamag-aral mula sa Peru ay nakaranas ng malaking pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Ano ang nakita nila sa Pilipinas? Ano ang naging dahilan upang kalimutan nila ang kanilang plano sa hapon at nais pa nilang manatili ng matagal sa Pilipinas? Ngayon, panoorin natin ang kwento ng mga estudyanteng ito mula sa pinakamahusay na paaralan na nakaranas ng isang hindi inaasahang adventure sa Pilipinas. Magandang araw sa lahat, ako si Diego Martinez. Ako ang presidente ng Konseho ng mga mag-aaral sa La Preparatoria International School sa Lima, Peru, isang 11,000 taong gulang na mag-aaral sa sekundarya. Ang aming paaralan ay isang pinakamahusay na pribadong institusyon sa Peru at kilala sa taunang overseas educational trip nito. Noong nakaraang taon, pumunta kami sa Europa, nang nakaraang taon pa sa Estados Unidos. Ang aming tungkulin ngayon ay ang hapon. Balak namin sana ang isang linggong biyahe sa Tokyo at Osaka. Sa totoo lang, wala akong malaking inaasahan sa paglalakbay na ito sa Asia. Noong kausap ko ang mga kaibigan ko, parang naiisip lang namin na maganda na ang hapon. Tungkol sa Pilipinas, wala kaming kaalam-alam. Alam lang namin na isa itong maliit na bansa sa pagitan ng China at Hapon. Noong umaga ng aming pag-alis, kami ay nagkita-kita ng mga kaibigan ko sa Georges Chavez International Airport sa Lima. Lahat kami ay excited. Sa paglalakbay na ito, mayroong 25 estudyante at 3 leader ng guro sa loob ng eroplano. Kami ay nagkukwentuhan tungkol sa mga plano namin at kung ano ang kakainin namin sa hapon. Ngunit, pagkatapos lumipad mula sa Mexico at tumawid sa karagatang Pasifiko, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang tumunog ang anunsyo, sinasabing may technical problem ang eroplano at kailangang lumapag sa pinakamalapit na paliparan. Inutusan kami ng flight attendant na ikabit ulit ang aming seatbelts at biglang nagtaas ang tension sa loob ng cabin. Mula sa bintana, nakita namin ang night view, ngunit iba ito sa tingin ng hapon. Inanunsyo ulit ng piloto na kami ay lalapag sa Ninoy Aquino International Airport. Noong oras na iyon, wala akong ideya kung saan ang naiya. Ang kaibigan ko, si Camila, sa tabi ko, ay nag-search sa kanyang telepono at sinabi sa akin na Pilipinas iyon. Hanggang sa sandaling lumapag ang eroplano, inakala ko na pagkatapos lang nila i-check ang eroplano, ipagpapatuloy namin ang aming biyahe sa hapon. Akala ko, mananatili lang kami sa Pilipinas ng isang gabi at aalis kaagad. Ngunit, mula sa sandaling lumabas ako sa eroplano, alam kong nagkamali ako. Pagpasok pa lang sa NAIA, ang laki ng airport ay lubhang nakalalabis sa aking inaasahan. Kung ikukumpara sa Lima Airport, ang NAIA ay mas maluwag at ultramodern, hindi lang sa laki ito, kundi sa linaw din. Ang sahig ay kinang na parang salamin, at ang lahat ng equipment ay maayos na inalagaan. Ang mas nakakagulat pa ay ang ugali ng mga staff sa airport. Noong nalaman nilang mga estudyante kami mula sa Peru, gumamit pa sila ng wikang Espanyol upang gabayan kami. Bagamat hindi nila ito kasing fluent, naramdaman namin ang kanilang sinseridad na alagaan kami kahit sa sitwasyong emergency, walang nahuli o nawalan ng pasensya. Maingat silang nagpaliwanag ng may buong pasensya. Nakaranas din kami ng kakaibang pangyayari noong immigration check. Naiintindihan ng opisyal ang aming sitwasyon at gumamit sila ng simpleng Ingles upang alalahanin kami na huwag mag-alala. Napakabait ng mga Filipino na staff. Habang naglalakad kami upang kunin ang aming bagahe, tiningnan ko ng maigi ang airport at nakita kong maayos talaga ang sistema nito. Ang mga signs ay malinaw na nakalagay sa iba't ibang wika
at ang mga walang taong guiding equipment ay gumagana ng normal. Ang pinaka nakakapukaw ng pansin ay ang ugali ng lahat. Kahit na daan-daang biyahe ang abelang nakabalik-balik, walang maingay o naghihilahan. Lahat ay natural na sumusunod sa rules at nagtiyagang pumila. Ang ganitong eksena ay mahihirapang ma-imagine sa Peru. Noong gabi iyon, nang lumipat kami sa isang pansamantalang hotel sa Makati, wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa susunod na ilang araw. Hindi ko inasahan na sa Pilipinas, na sa aking palagay ay isang layover lang, ay maghihintay sa akin ang isang karanasang magbabago sa aking pananaw sa buhay. Kinabukasan, paglabas ko sa hotel, ang shock na naramdaman ko sa paglalakad sa kalsada ng mayapit na Makati ay malinaw pa ring nakaukit sa aking isipan hanggang ngayon. Nagdesisyon kami na sumakay sa MRT mula sa istasyon ng Makati upang maglibot sa lungsod. Ngunit mula sa sandaling pumasok kami sa istasyon ng MRT, iba na talaga ito sa Peru. Sa plataporma ng MRT, ang una kong nakita ay ang behavior ng lahat. Kahit punong-puno ng tao dahil sa rush hour, lahat ay nakapila at naghihintay sa tren. Pagkatapos bumaba ng lahat ng pasaheto, saka lang sila pumasok isa-isa. Ito ay isang kaayusan na hindi ma-imagine sa 5. Ang mas nakakagulat ay ang atmosphere sa loob ng MRT. Kahit maraming tao, tahimik pa rin, walang tumatawag sa telepono ng malakas o kumakain. Lahat ay nakatingin sa kanilang telepono o nagbabasa ng libro na nagpapalipas ng oras. Nang makita ko iyon, naintindihan ko sa unang pagkakataon kung ano ang tinatawag na civic virtue. Ang MRT mismo ay napakaganda din. Ang sahig at mga pader ay napanatilihan ng malinis at napakaliwanag ng ilaw. Hindi mo mararamdaman na ikaw ay nasa ilalim ng lupa. Pumunta ako sa kubeta at ang kalinisan nito ay hindi ma-imagine na isa itong pampubil kong kubeta. Hindi lang may toilet paper at sabon, mayroon pang hand cream. Nang dumating kami sa isang underground marketplace sa Makati, kami at ang mga kaibigan ko ay nanggulat. Kahit maraming tao ang naglalakad-lakad, walang basura sa sahig. Doon, tumulo ang luha ni Camila. Noong tinanong ko siya kung bakit, sinabi niya na hindi lang siya nagulat sa kalinisan, kundi naantig din siya sa puso. Dahil alam niyang nagsisikap ang lahat upang mapanatili ang kalinisan, ang ayos ng mga tindahan ay kakaibang din. Ang bawat tindahan ay maayos, ang mga presyo ay malinaw na nakalagay, at ang mga sales clerks ay masiglang bumabati sa amin bilang mga dayuhan. Kahit hindi kami nakapag-usap dahil sa wika, sinisikap nilang magkomunikasyon gamit ang hand gestures at ngiti, kaya kami ay labis na nagpasalamat. Noong hapon iyon, hindi sinasadyang naligaw kami. Dahil hindi namin mabasa ang mga signage sa lugar at ang mga street name, mahihirapan din namin gamit ang mobile map upang mahanap ang tamang lugar. Umikot kami sa isang lugar ng mahigit 1 oras. Nang makita kami ng isang Filipino na mag-aaral sa universidad, kusang loob siyang lumapit. Ang pangalan ng estudyanteng ito ay Juan Miguel J.M. Reyes. Gumamit siya ng Ingles at tinanong kami kung kailangan namin ng tulong. Pagkatapos namin ipaliwanag ang aming sitwasyon, binuksan niya ang kanyang translation app sa telepono at sinimulan ang aming konsultasyon. Hindi lang niya tinuro sa amin kung paano pumunta. Nang malaman niya na mula kami sa Peru, nagrekomenda pa siya ng masasarap na restaurant sa malapit. Ginugol niya ang kanyang sariling oras upang tulungan ang mga dayuhan na hindi niya kilala at hindi niya ito nakita bilang abala. Pagkatapos namin magpaalam kay J.M. Reyes, pumunta kami sa Filipino restaurant na inirekomenda niya. Nang nag-order kami, nagkaroon ulit ng surprise. Nang malaman ng owner na mga dayuhan kami, dahan-dahan niya kaming tinuruan ng menu, tinanong kung gusto namin ng maanghang o hindi, at sinubukan na i-adjust ang aming mga orders sa aming panlasa. Paglabas namin sa restaurant at naglalakad sa Makati, nakita ko ang isang iba pang bahagi ng Filipino society. Napakalinis talaga ng mga kalsada. Hindi lang ito dahil sa paglilinis, kundi dahil din sa lahat ay hindi nagkakalat ng basura. Nakita ko ang isang tao na kumakain sa tabi ng kalsada. Tinago niya ang kanyang packaging hanggang sa makarating siya sa basurahan upang itapon ito. Noong gabi iyon, pabalik sa hotel, pumasok kami sa isang convenience store. Doon, nakaramdam aki na pinakamalaking pagkakaiba sa Peru. Kahit na mag-ainas na 10 p.m.,
Ang sales clerk na parang nasa 20s lang ay mag-isa pa ring nagbabantay sa tindahan. Ang mas nakakagulat ay ang female customer ay natural na gumagamit pa rin ng convenience store sa oras na iyon. Sa 5, napakadelikado para sa isang babae na lumabas na mag-isa sa gitna ng gabi. Pero iba ito dito. Ang convenience store clerk ay masiglang bumati sa amin nang makita kami. Noong sinabi ko na mula kami sa Peru, nagpakita rin siya ng interes at sinubukan na makiusap sa simpleng Ingles. Pabalik sa hotel, nakita ko ang paligid. Kahit mag-iinas na ng 10 p.m., ang kalsada ay maliwanag pa rin. Ang street lights ay nasa tamang agwat at halos walang madilim na lugar. Kahit ganoon kagabi, nakita pa rin ang mga taong nagjo-jogging, mga magsing-irog na naglalakad, at mga kabataan na naglalakad-lakad kasama ang kanilang mga kaibigan. Lahat ay mukhang relaxed at komportable. Sa pangatlong araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na bumisita sa isang Filipino high school, isang pampublikong high school sa Quezon City. Mula pa lang sa school facilities, napakahusay na nito. Ang bawat silid-aralan ay may pinakabagong digital equipment. Ang library at science labs ay maayos na inalagaan. Ang pinaka-nakakagulat sa akin ay ang sistema ng nutritional lunch. Kahit na mahigit 1,000 estudyante ang kumakain ng sabay, maayos itong isinagawa. Ang bawat klase ay may nakatakdang order at lahat ng estudyante ay natural na sumusunod sa queue. Noong naghihintay, walang nagtulakan o naggitgitan. Ang kalidad ng nutritional lunch ay napakahusay. Balancing menu ito na dinisenyo ng isang nutritionist at napakasarap ng lasa. Ang katotohanan na ang ganitong uri ng tanghalian ay ibinibigay sa mga estudyante ng libre ay ang pinaka-nakakagulat. Sa Peru, kahit sa pribadong paaralan, wala kahit saan na mayroong ganitong uri ng standard lunch. Ang paraan kung paano kusang loob na inayos ng mga estudyante ang kanilang mga trays at binabahagi ang kanilang basura pagkatapos kumain ay kakaibang-kakaibang din. Walang nag-utos, ngunit iniisip ng lahat na iyon ang dapat gawin. Ang mga pagkaing tirang, plastic at pangkaraniwang basura ay naibabahagi ng tama. Nang makita ko ang eksenang ito, nakita ko ang kanilang mataas na environmental awareness. Noong hapon, mayroong cleaning time. Narinig ko na sa Pilipinas, ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng kanilang silid-aralan at paaralan. Sa simula, hindi ako naniwala. Ngunit nang nakita ko ng sarili ko ang lahat ng estudyante na nagbahagi ng kanilang roles at seryosong naglilinis, naglalabas ng sahig, nagpupunas ng chalkboard, naglilinis ng bintana, at nagtatapon ng basura, ginagawa mismo ng mga estudyante ang lahat ng gawain. Nang makita ko ang tanim na iyon, nakaramdam ako ng espesyal na bahagi ng Filipino education. Hindi lang nila tinuturo ang kaalaman, kundi inilalabas din nila ang community awareness at sense of responsibility. Sa Peru, ang paglilinis ng paaralan ay gawain ng janitorial staff, ngunit dito, iniisip nila na tungkulin na panatilihing malinis ang lugar na ginagamit nila. Noong gabi iyon, nagkita kami ulit ni J.M. Reyes. Nagkita kami sa isang 24 oras na coffee shop at nag-usap tungkol sa pagkakaiba ng kultura sa Pilipinas at Peru. Marami akong nalaman. Sinabi ni J.M. Reyes na mula pa noong bata siya, iniisip niya na normal lang ang ganitong uri ng kaayusan at pagiging considerate. Hindi nila ginagawa ito dahil inutusan sila, kundi dahil iniisip nila na iyon ang dapat gawin. Sa simula, iniisip namin na repressive ang mga rules na ito. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang matalino na paraan upang mabuhay ang lahat ng komportable. Naintindihan ko na. Ang konseptong ito ay maliit na abala para sa individual, malaking benepisyo para sa lahat. Sa pamamagitan ng pag-uusap kay J.M. Reyes, nagkaroon ako ng bagong pananaw sa individualism at collectivism. Sa Peru, malakas ang kultura ng individual freedom, ngunit sa Pilipinas, ang personal freedom at social responsibility ay balanseng-balanse. Iniisip ko na ito ang katangian ng isang advanced society. Sa loob ng ilang araw sa Pilipinas, nakita ko ang maraming bagay. Sa bus o merte, ang mga kabataan ay kusang loob na nagbibigay ng upusan sa mga matatanda at buntis. Ang mga mamamayan ay natural na tumutulong sa mga taong naka-wheelchair sa kalsada
at mga taong masiglang nagbibigay ng directions sa amin bilang mga dayuhan. Ang lahat ng ito ay hindi nangyari ng accidentally, kundi isang kultura na nakatatag ng malalim sa buong Filipino society. Sa pang-apat na araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na personal na maranasan ang digital technology ng Pilipinas. Sinama ako ni J.M. Reyes sa paglilibot upang ipabalita sa akin kung paano ginagamit ng mga Filipino ang technology sa kanilang araw-araw na buhay. Sa simula, iniisip ko lang na advanced ang technology nila, ngunit nang sinubukan ko, alam kong hindi lang iyon. Mula sa pag-order ng cafe sa coffee shop sa umaga, kakaibang na ito. Nag-order si J.M. Reyes gamit ang isang mobile app. At pagdating namin sa tindahan, handa na ang cafe. Hindi nakapila o nagbayad. Ang mayroon na sila ng ganitong sistema ay mahusay na. Ngunit ang mas mahusay pa ay ang mga karaniwang estudyante ng universidad ay natural na ginagamit ito. Ganoon din sa pagsakay sa Merten. Gumamit si J.M. Reyes ng kanyang telepono sa halip ng kanyang card at ikinabit ito sa sensor upang magbayad sa loob ng Merten. Ginamit namin ang libreng Wi-Fi upang mag-online. Sa Peru, ang Metro Network ay madalas may problema. Ngunit dito, mabilis itong nakakakongta kahit sa ilalim ng lupa. Nang pumunta kami sa isang restaurant upang kumain ng tanghalian, nagkaroon ulit ng kakaibang karanasan. Nag-scan si J.M. Reyes ng QR code sa harapan ng tindahan upang magparehistro sa queue at pagkatapos maglakad-lakad kami sa malapit. Pagkatapos namin makatanggap ng text message na nagsasabing kami na ang sunod, bumalik kami. Hindi na kailangan maghintay ng matagal at nagamit namin ng mabisa ang aming oras. Sa pag-order, ginamit namin ang tablet menu sa table. Ang menu ay digitalized, kaya nakita namin ang mga larawan ng pagkain at detalyadong pagpapakilala kahit may Ingles na bersyon. Mula sa pag-order hanggang sa pagbayad, lahat ay ginagawa sa table kaya napakakomportable. Ngunit, sa mga digital technology na ito, hindi nabawahan ang kabutihan ng tao. Iyan ang pinakanakakalimutan. Ang mga empleyado sa coffee shop ay masiglang bumabati. Ang mga waitress sa restaurant ay maingat na nag-aalaga. Ang technology ay hindi pumapalit sa human interaction, kundi tumutulong sa pagdaragdag nito. Noong gabi iyon, ipinakita ni J.M. Reyes sa akin ang food delivery app. Talagang mayroong iba't ibang restaurant at pagkain na maaaring i-order sa telepono. Pagkatapos mag-order, maaaring i-check ang lokasyon ng delivery rider anumang oras. Sa loob ng 30 minuto, mainit na pagkain ang ipinadala. Ang nakakagulat ay ang delivery rider ay napakabait. Nang makita niya ang mga dayuhan, bumati pa siya at magalang na inihandog ang pagkain. Hindi lang siya nagpadala ng pagkain, kundi nagbigay din ng taos-pusong service. Sa pamamagitan ng mga karanasan na ito, naintindihan ko ang true value ng technological development. Sa pang-5 araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na makilala ang lola ni J.M. Reyes. Kahit na matanda na siya, napakahusay niyang gumamit ng telepono. Talagang nakakabilib. Narinig ko na gumagamit siya ng telepono upang mag-online shopping, magpa-appointment sa doktor at mag-video chat sa kanyang mga apo. Iba talaga sa mga lola sa Peru. Sinabi ng lola na mahihirapan siya sa simula na matuto. Ngunit may libreng klase sa telepono sa komunidad upang matulungan siya. Hindi iniisip na ang matatanda ay dapat tanggihan ng technology, kundi may sistema sila upang tulungan ang lahat na umunlad ng sabay. Ito ay nakakaaksak sa puso. Iniisip ko na ito ang katangian ng isang tunay na friendly society. Nang nasa bus at MRT kami, nakaramdam din kami ng ganito. Nang nakita ang isang tao na naka-wheelchair sa MRT, kusang loob na nagbigay daan ang lahat at tumulong pa. Walang nag-utos, pero iniisip ng lahat na dapat iyon gawin. Nang makita ko ang tanim na iyon, nakaramdam ako ng kabutihan at kahinugasan ng Filipino society. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na bumisita sa isang ospital dahil medyo may sipon si J.M. Reyes. Pumunta kami sa isang ospital sa malapit. Mula sa pagrerehistro hanggang sa konsultasyon, ang buong process ay napakaayos. Ang oras ng paghihintay ay napakaigsi at ang bayad ay napakamura. Ang doktor ay naging considerate pa sa akin bilang isang dayuhan at nakiusap tungkol sa healthcare system ng Pilipinas.
Nagkaroon din kami ng napakagandang karanasan sa pharmacy. Tiningnan ng pharmacist ang prescription at maingat na inihanda ang gamot. Ipinaliwanag din niya ng malinaw kung paano ito inumin at sinubukan na magpaliwanag sa simpleng Ingles. Ang ganitong uri ng heartwarming service ay talagang nakakapasalamat. Noong gabi iyon, naglakad kami ni JM Reyes sa tabi ng Pasig River. Kahit na gabi na, maraming tao pa rin ang nag-exercise o naglalakad-lakad. May mga pamilya na magkasama, magsing-irog at mga kaibigan, lahat ay ginagawa ang kanilang mga bagay at nag-enjoy sa oras. Ang pinakamahalaga ay ang bawat isa ay mukhang ligtas at relaxed. Ang mga facilities sa tabi ng Pasig River ay nakakabilib din. Ang bike lane ay hiwalay na planado mula sa mga naglalakad. Ang kubeta at convenience facilities ay kumpleto. Nararamdaman ko na lahat ng bagay ay dinisenyo para sa komportable ng lahat. Pabalik sa hotel noong gabi iyon, iniisip ko na sa Pilipinas, ang technology at kabutihan ng tao ay perpektong pinagsama. Iniisip ko na ito ang katangian ng isang tunay na mahusay na lipunan. Ang pagiging mayaman lang o technologically advanced ay hindi nangangahulugan na ikaw ay isang tunay na developed country. Simulan kong naintindihan iyon. Sa pang-anim na araw, sinabi ng airline na naayos na ang eroplano at maaari na kaming magpatuloy sa aming biyahe sa hapon ayon sa orihinal na plano. Dapat sana ay masaya kaming balita, ngunit ang kakaibang pangyayari ay ang ako at ang mga kaibigan ko ay nalilito. Ang ilang araw sa Pilipinas ay nakakagulat, kaya gusto pa namin manatili ng ilang araw. Noong hapon iyon, kasama namin si JM Reyes at iba pang Filipino students ang huling oras namin sa Pilipinas. Nagkita kami sa malapit sa Makati at nag-usap tungkol sa pagkakaiba ng kultura sa Pilipinas at Peru. Sa simula, medyo awkward kami dahil sa pagkakaiba ng kultura, ngunit ngayon naintindihan na namin ang isa't isa. Ang mga kaibigan mula sa Pilipinas ay labis na interesado sa kultura ng Peru. Hindi lang nila tinatanong ang tungkol sa Machu Picchu o Nazca Lines, kundi interesado rin sila sa araw-araw na buhay at educational system ng Peru. Ang ganitong uri ng paggalang sa isa't isa ay talagang nakakabilib. Sa pamamagitan ng pag-uusap, naintindihan ko ang tunay na lakas ng Filipino society. Ito ay ang puso na nag-iisip para sa lahat, ang diwa ng pagtulong sa susunod na henerasyon at ang lakas na patuloy na sumulong. Iniisip ko na iyan ang susi sa pagbuo ng Pilipinas ngayon. Ang mga kaibigan mula sa Peru ay nakiusap din tungkol sa kanilang nararamdaman sa Pilipinas at sinabi nila ang kanilang taos-pusong pag-iisip. Sa simula, iniisip nila na hassle ang mga rules at hindi komportable, ngunit ngayon, naintindihan nila na ang mga rules na iyon ay para sa kabutihan ng lahat. Sinabi pa nila na gusto nilang dalhin ang mga magandang ugali na ito pagbalik nila sa Peru. Sa pang-5 araw ng gabi, sa wakas ay inanunsyo ng airline na naayos na ang eroplano at maaari na kaming lumipad sa hapon ayon sa orihinal na plano kinabukasan. Dapat sana ay masaya itong balita, ngunit ang kakaibang pangyayari ay ang aming puso ay nalilito nang marinig namin ito. Ang ilang araw na ito sa Pilipinas ay talagang hindi malilimutan. Naghihinayang pa kami na umalis. Ang biyahe sa hapon na inaasam namin dati ay nagpaalinlangan sa amin ngayon. Noong hapon iyon, nakasama namin si JM Reyes at iba pang Filipino friends sa Makati upang mag-enjoy sa aming huling oras sa Pilipinas. Ang pagtitipon na ito ay lubhang iba mula sa unang araw. Ang pakiramdam ng pagiging dayuhan dahil sa pagkakaiba ng kultura ay naging malalim na pagkakaibigan. Umpo kami sa isang tradisyonal na tsokolaterya at uminom ng espesyal na tsokolate ng Pilipinas. Ang dekorasyon ng tsokolaterya ay pinagsama ang modern at tradisyon, may calligraphy sa mga pader, at may banayad na Filipino folk music na tumutugtog. Ang ganitong tahimik na atmosphere ay nagpabigay sa amin na mag-usap ng mas malalim. Ang mga kaibigan ni JM Reyes ay labis na interesado sa kultura ng Peru. Hindi lang nila gustong alamin ang tungkol sa Machu Picchu o Nazca Lines, kundi gusto rin nilang malaman kung paano ang araw-araw na buhay ng mga Peruvian. Isang babae na nagngangalang Maria Mia Santos ang nagtanong sa akin,
Ano ang ginagawa ng mga kabataan sa Peru para sa lipunan? Ang tanong na iyon ay nagpagulo sa akin. Sa totoo lang, sa Peru, ang karamihan sa mga kabataan ay nakatutok sa kanilang sariling pag-unlad at tagumpay. Bihira lang silang kusang loob na sumali sa voluntary work. Karaniwan, ang bawat isa ay nag-aalaga lang sa sarili. Ngunit sa Pilipinas, nakita ko na ang mga kabataan ay labis na interesado sa lipunan. Nag-aalaga sila sa environment at nagtutuon sa mga issue ng mga vulnerable group. Ang isa pang estudyante, si Ramon Moncruz, ang nagtanong, ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang value? Si Camila ang nagsabing kinatawan sa amin bago kami pumunta sa Pilipinas. Marahil sasabihin namin na kalayaan at personal achievement, ngunit ngayon, iniisip ko na napakahalaga rin ng pag-aalaga sa iba at social responsibility. Ang mga salitang iyon ay nagpakita ng bagong saloobin ng lahat sa amin. Ang mga nakita at narinig namin sa ilang araw ay talagang nagbago sa aming pananaw sa maraming bagay. Ang may-ari ng tsokolaterya ay isang matandang lalaki na may higit 60 taong gulang. Nang narinig niya ang aming pag-uusap, kusang loob siyang sumali sa diskusyon. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit umuunlad ang Pilipinas ngayon ay hindi lang dahil sa pag-unlad ng ekonomiya, kundi sa pag-unlad din ng puso ng mga tao. Nang ang lahat ay handang mag-isip para sa iba, ang buong lipunan ay magiging mas mahusay. Nagbahagi rin ang owner ng pagbabago ng Filipino society mula sa authoritarian patungo sa democracy. Sinabi niya na natuto sila na pahakin ang kalayaan na nakuha ng may kahirapan at naintindihan nila na ang kalayaan ay kasama ang responsibilidad. Ang mga salitang iyon ay nagpabigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa Filipino society. Ang aming mga kaibigan mula sa Peru ay nagsimula din na magbahagi ng kanilang nararamdaman sa ilang araw na ito. Sinabi ni Marcos, ang pinaka-nakakagulat sa akin ay ang mga Pilipino ay sumusunod sa rules hindi dahil pinilit sila, kundi dahil sa kanilang puso. Alam nila na ang mga rules na ito ay para sa kabutihan ng lahat. Ang isa pang kaibigan, si Sofia, ang nagsabi, sa tingin ko, napakatagumpay ng Filipino education dahil nakalikha sila ng mga citizen na may empathy. Sinabi ni Camila na ang pag-iyak niya sa underground marketplace sa Makati ay hindi lang dahil sa kalinisan, kundi dahil din sa damdamin ng kanyang puso, ang pagsisikap ng lahat upang mapanatili ang kagandahan na iyon. Ipinaliwanag niya ang kanyang nararamdaman noong oras na iyon sa Peru. Sanay kami sa kalat at iniisip namin na normal iyon. Ngunit dito, nakita ko na kusang loob na inaalagaan ng lahat ang environment. Walang nagbabantay, simpleng pag-ibig lang ito sa isang common space. Nang narinig ko ang pagbabahagi ng aking mga kaibigan, naisip ko rin ang aking sariling pagbabago. Ilang araw lang ang nakalipas, ang pagpila at pagbahagi ng basura ay parang abala sa akin. Ngunit ngayon, naintindihan ko na ang mga maliit na kilos na ito ay nagpapakita ng kabihasnan ng isang lipunan. Nang ang lahat ay handang gumawa ng karagdagang bagay, maaari itong lumikha ng isang environment na nakabenepisyo sa lahat. Ang mga kaibigan mula sa Pilipinas ay taos-pusong nagbahagi rin ng kanilang pananaw sa sarili nilang lipunan. Sinabi ni J.M. Reyes, hindi perpekto ang Pilipinas. Marami pa ring problema na kailangang solusyonan, ngunit mayroong common understanding ang lahat na kailangang gumanda ang lipunan. Idinagdag ni Mia Santos, tinuturuan kami mula pa noong bata na magkaroon ng gong desin. Hindi ito isang pasanin, kundi isang dangal. Ang pagkakahoon sa lipunan ay isang napakakahulugang bagay. Ang ganitong uri ng paggalang sa pag-uusap ay labis na nakakaaksak sa puso sa Peru. Bihira lang na magkaroon ang iba't ibang grupo ng ganitong uri ng taos-pusong pag-uusap, mas sanay sila sa kanilang sariling circle. Ngunit sa Pilipinas, nakaramdam ako ng isang culture na bukas at inclusive, handa ang lahat na makinig sa iba't ibang tinig at matuto ng iba't ibang pananaw. Nang dumilim, lumipat kami sa kalapit na night market upang ipagpatuloy ang aming pag-uusap. Ang night market sa Metro Manila ay punong-puno ng buhay. Maraming food stalls at kahit maraming tao, hindi ito magulo. Sinubukan namin ang iba't ibang Filipino street food, milk tea, chicken skin at isaw. Ang bawat pagkain
ay may kakaibang lasa at cultural story. Ang mga stall owners ay masiglang nagpapakilala ng mga espesyal na pagkain nang nakita nila kami bilang mga dayuhan. Ang ilan ay gumamit pa ng simpleng Ingles o Espanyol upang makiusap sa amin. Ang ganitong uri ng kabutihan ay nagpabigay sa amin ng espesyal na damdamin ng pagiging welcome. Habang kumakain kami ng masasarap na pagkain, nagpatuloy kami sa mas malalim na pag-uusap sa kultura. Isang kaibigan mula sa Pilipinas ang nagtanong, "Ano ang gusto ninyong baguhin pagbalik ninyo sa Peru?" Ang tanong na iyon ay nagpagulo sa amin. Sinabi ko na gusto kong dalhin ang civic consciousness na nalaman ko sa Pilipinas pagbalik ko. Marahil hindi ko mababago ang buong lipunan, ngunit maaari akong magsimula sa aking sarili at maimpluwensiyahan ang mga taong nakapaligid sa akin. Sinabi ni Camila, "Gusto kong ipatupad ang environmental education sa paaralan upang malaman ng mas maraming estudyante ang importansya ng waste segregation at environmental protection." Sinabi ni Marcos, "Gusto kong sumali sa mas maraming voluntary work at tumulong sa mga taong kailangan ng tulong." Nang marinig ang aming mga pag-iisip, sinuportahan kami ng mga kaibigan mula sa Pilipinas at pinaalalahanan. Sinabi ni J.M. Reyes, "Ang pagbabago ay hindi kaagad na mangyayari. Ngunit kapag may nagsimula ng kumilos, magiging mayroon itong chain reaction." Pagkatapos namin maglibot sa night market, naglakad kami sa tabi ng Pasig River. Ang kagandahan ng Pasig River sa gabi ay nakakabilib. Ang tubig ng ilog ay nagpapakita ng mga ilaw ng dalawang gilid. Ang hangin ay banayad na humahaplos sa aming mga mukha. Kahit na gabi na, may mga tao pa ring nag-exercise o naglalakad-lakad sa tabi ng ilog. May mga pamilya na magkasama, magsing-irog, at mga kaibigan, lahat ay mukhang ligtas at relaxed. Umpo kami sa bench sa tabi ng ilog at tiningnan ang tanim sa ibayong gilid, nagbahagi ng aming sarili ng mga kwento ng buhay. Sinabi ni J.M. Reyes na ang kanyang pangarap ay maging guro at likhain ang mga estudyante na may international perspective. Gusto ni Mia Santos na maging environmental worker at magamit ang kanyang lakas para sa sustainable development ng Pilipinas. Nang narinig ang mga ideya ng mga kabataan mula sa Pilipinas, lubos akong naantig sa kanilang passion. Hindi lang sila nag-aalaga sa sarili nilang tagumpay, kundi nag-iisip din sila kung paano magkakahoon sa lipunan at sa future ng tao. Ang ganitong uri ng ambisyon at perspective ay bihira kong nakita sa mga kasabayan ko sa Peru. Noong sandaling iyon, bigla kong naintindihan kung saan ang tunay na lakas ng Filipino society. Hindi ito dahil sa lakas ng ekonomiya o technology, kundi dahil ang mga tao dito ay gustong gawin ang mundo na mas maganda. Nang ang mga kabataan ay may ganitong ideya, ang lipunan na ito ay tiyak na patuloy na uunlad. Sa gitna ng gabi, sa wakas, ay nagpaalaman na kami. Kahit ilang araw lang kami magkasama, nakabuo na kami ng malalim na pagkakaibigan. Nagpalitan kami ng mga contact information at nag-usap na manatili sa contact at matuto sa isa't isa. Sa mahal naming ni J.M. Reyes pabalik sa hotel, tiningnan ko ang night view ng Metro Manila. Ang puso ko ay nalilito. Bukas, aalis na kami sa lugar na ito na nagbago sa aming pananaw sa buhay at lalakad sa aming orihinal na plano sa hapon. Ngunit, alam ko na ang Pilipinas ay nag-iwan na ng isang binhi sa aming puso. Ang binhi na ito ay babalik sa Peru kasama namin at lalakas sa aming buhay. Ito ang magpapaaalaala sa amin kung ano ang mga values na dapat habulin at kung ano ang mas kahulugan na buhay. Ang itinuro sa amin ng Pilipinas ay hindi lang ang panlabas na etiket at kaayusan, kundi ang panloob na kabutihan at responsibility. Ito ang magiging pinakamahalagang gain namin habang buhay. Pagkatapos ng 6 na buwan, nag-apply ako sa isang student exchange program sa University of the Philippines. Kahit hindi pa ganap na malakas ang aking Filipino, ang aking passion ay hindi matalo ng sinuman. Sa kasamaang palad, nakapasa ako at nakapunta ako ulit sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taon, nang dumating ako ulit sa Naaya, lubos akong naantig. Ngayon, hindi lang ako bumalik para sa bakasyon, kundi upang mas malalim na maunawaan at maranasan ang Filipino society bilang isang estudyante. Sinundo ako ni J.M. Reyes sa airport.
Ang ligaya ng pagkikita ulit pagkatapos ng isang taon ay napakalaki. Nang makita niya ako na gumagamit ng Filipino upang bumati, talagang nagulat siya. Ang buhay sa universidad ay isang iba pang journey ng pag-aaral. Nakasama ko ang mga Filipino students sa klase at ginawa ang mga projects. Naramdaman ko mismo ang kahusayan ng Filipino education. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng iba't ibang student clubs, naunawaan ko ang pag-iisip ng mga kabataan sa Pilipinas at kung paano sila nabubuhay. Ngayon, iniisip ko na ang hindi inaasahang paglapag sa NAIA noong oras na iyon ay ang pinakamahalagang turning point sa aking buhay. Sa pamamagitan ng Pilipinas, nalaman ko ang kahulugan ng isang tunay na advanced nation at naintindihan ko kung anong uri ng tao ang gusto kong maging sa hinaharap. Ang pinakamahalaga ay lumawak ang aking pananaw sa mundo. Yan ang pinakamalaking gain. Ngayon, mayroon akong isang pangarap. Pagbalik ko sa Peru, gusto kong gamitin ang mga nalaman ko sa Pilipinas upang tulungan ang pag-unlad ng aking bansa. Sana, sa isang araw, maaari akong maging isang tulay sa pagitan ng Pilipinas at Peru at maglaro ng ganitong uri ng role. Ang simula ng lahat ng ito ay ang hindi inaasahang paglapag na iyon. Ang natuklasan ko sa Pilipinas ay hindi lang ang malinis na kalsada o high technology. Ang tunay na nakaaksak sa puso ay ang puso ng lahat na nag-aalaga sa isa't isa at ang hinog na civic consciousness na nag-iisip para sa buong lipunan. Ang mga ito ay hindi ipinilit ng batas o rules, kundi isang kultura na kusang loob na ginagawa ng lahat. Ang karanasan ko sa Pilipinas ay nagpaliwanag sa akin na ang tunay na pag-unlad ay hindi nanganggaling sa tataas ng mga gusali o sa pag-uunang ng technology, kundi sa pagiging mas mayaman ang puso ng lahat at sa pagiging mas mabuti ang lipunan. Ngayon, iniisip ko na gusto kong maging isang tao na maaaring magbahagi ng ganitong kultura sa Peru din. Kahit marami pa akong kailangang matutunan, naniniwala ako na ang journey na nagsimula mula sa hindi inaasahang paglapag na iyon ay patuloy na magpapatuloy. Ang itinuro sa akin ng Pilipinas ay hindi lang ang panlabas na pagbabago, kundi ang panloob na paglago. Ang mahalagang karanasan na ito ay magiging guide ko sa buhay at magiging tuntunin sa akin sa tamang direksyon. Nang ako ay isang exchange student sa Pilipinas, nagkaroon ako ng pagkakataon na maglibot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang bawat paglalakbay ay nagpapabigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa islang ito. Sa unang mahabang biyahe, pumunta kami sa Cebu, ang lungsod na tinatawag na Old City ng Pilipinas. Sumakay kami sa high-speed train patungo sa timog mula sa Manila at pagkatapos ng mahigit isang oras, dumating kami sa Cebu. Ang pagiging on-time at komportable ng high-speed train ay nakakagulat sa akin. Ang ganitong uri ng transportation efficiency ay hindi ma-imagine sa Peru. Pagdating sa Cebu, kaagad kong naramdaman ang atmosphere ng lungsod na lubhang iba mula sa Manila. Kung ang Manila ay isang metropolis, ang Cebu ay isang cultural old city na punong-puno ng kasaysayan. Ang mga makikitid na eskinita, luma na mga simbahan, at tradisyonal na mga bahay ay nagsasalaysay ng kwento ng Pilipinas sa bawat kalihim. Nanatili kami sa isang guest house sa Old Town. Ang owner ay isang Cebuano na may higit 60 taong gulang at napakahusay niya sa kasaysayan at kultura ng Cebu. Masigla niya kaming ipinakilala ang kwento at espesyal na bahagi ng bawat scenic spot. Ang Cebu, ang simula ng Pilipinas. Inalagaan nito ang pinakapuro na kultura ng Pilipinas, pagmamalaki niya, sa Magellan's Cross. Naunawaan namin ang kasaysayan ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa Basilica del Santo Niño, naramdaman namin ang malalim na impluensya ng kulturang Kristiyano sa Pilipinas, sa Fort San Pedro. Nakita namin ang mga bakas ng pagsasama ng iba't ibang kultura sa lupain na ito. Ang pinakanakaaksak sa puso ay ang puso ng mga Cebuano sa pagpapasa ng kultura, hindi alintana kung tradisyonal na crafts o lumang gusali. Sumakay kami sa tren at tumawid sa Cordillera Mountain Range. Ang tanim sa buong daan ay napakaganda. Mula sa patag hanggang sa bundok, mula sa mga komunidad ng mga lowlanders hanggang sa indigenous tribes, nakita namin ang geographical at human diversity ng Pilipinas. Ang unang impresyon sa Palawan ay ang purong kagandahan ng kalikasan, ang kahanga
hangang underground river sa Puerto Princesa at ang malalawak na rice terraces ay nakabigay sa akin ng karanasan. Ngunit ang mas mahalaga ay ang naranasan ko ang halaga ng indigenous culture ng Pilipinas dito. Sumali kami sa isang Indigenous Cultural Experience Activity. Isang kaibigan mula sa Tagbanwa ang gumabay sa amin upang maunawaan ang kanilang tradisyonal na buhay. Sinabi ng isang Tagbanwa elder, tinuruan kami ng aming mga ninuno na mabuhay ng maharmoniya sa kalikasan, gumamit ng may limitasyon at may paggalang. Ang kanilang life philosophy ay nagpabigay sa akin ng inspirasyon. Sa proseso ng modernization, madalas namin na nakakalimutan ang aming relasyon sa kalikasan, ngunit ang indigenous culture ay nagpapaalaala sa amin kung gaano kahalaga ang relasyon na iyon. Natuto kami ng tradisyonal na pangingisda at weaving techniques, kasama ang kanilang mga awit at sayaw. Ang bawat skill ay punong-puno ng cultural meaning at life wisdom. Ang pinakanakaaksak sa puso ay ang pagsisikap ng mga indigenous friends sa pagpapasa ng kultura. Kahit sa harap ng modernization shock, nagtitiyaga pa rin sila na protektahan at ipasa ang kultura. Ang mga kabataan ng indigenous people ay masiglang natututo ng tradisyonal na skills at tumatanggap din ng modern education, nakakahanap ng balanse sa pagitan ng tradition at modernity. Sa gabi sa tribe, umpo kami sa tabi ng bonfire at nakinig sa matandang lalaki na nagsasalaysay ng mga luma na kwento sa ilalim ng bituin. Ang tradisyonal na kanta ay umiiral sa lambak. Noong sandaling iyon, lubos kong naramdaman ang lakas ng kultura. Ang mga karanasan na ito ay nagpagulo sa akin sa pagprotekta ng indigenous culture ng Peru. Ang ating bansa ay mayaman din sa indigenous culture, ngunit marami pang kailangang pag-unlad sa protection at preservation work. Ang karanasan ng Pilipinas ay nagbagay sa amin ng isang magandang reference. Sa panahon sa Palawan, sumali din kami sa isang marine conservation activity at nagsama-sama sa isang environmental group sa lugar upang linisin ang basura sa baybayin. Nang nakita ang sitwasyon ng marine pollution, naramdaman ko ang urgency ng environmental protection. Sinabi ng isang marine scientist, ang karagatan ay ang baga ng mundo. Ang pagprotekta sa karagatan ay pagprotekta sa ating hinaharap. Ang gawain na ito ay nagpaliwanag sa akin na ang environmental protection ay hindi lang responsibility ng gobyerno, kailangan ng pagsisikap ng bawat isa. Pagbalik sa Manila, naglibot pa kami sa maraming espesyal na maliit na lungsod. Ang Hilltown charm ng Tagaytay, ang port culture ng Corregidor, ang ceramic art ng Pasig, ang bawat lugar ay may kakaibang charm. Sa Tagaytay, uminom kami ng tsokolate sa isang cafe at tiningnan ang lawa, nag-enjoy sa relax na oras ng Hilltown. Ang owner ng tindahan ay nagbahagi ng kwento ng Tagaytay, mula sa pagiging lugar ng resort hanggang sa tourism. Naging witness ang maliit na lungsod na ito sa pagbabago ng Pilipinas. Sa Corregidor, sumakay kami sa ferry at tinanggal ang kagandahan ng Manila Bay. Naramdaman namin ang port culture. Noong lumulubog ang araw, ang tubig ng ilog ay kumikinang. Ang mga bangkang pangisda ay bumabalik sa port. Ang ganitong tahimik at magandang damdamin ay nakakakomportable. Sa Pasig, gumawa kami mismo ng ceramics at nalaman ang essence ng tradisyonal na craft. Sinabi ng isang master potter, ang ceramics ay hindi lang isang bagay, naglalaman ito ng emosyon at kultura ng tao. Ang bawat paglalakbay ay nagpabigay sa akin ng mas malalim na pagmamahal sa Pilipinas. Kahit maliit ang isla na ito, ang yaman at diversity ng kultura ay napakaganda. Mula sa kulturang lowlander hanggang sa kulturang indigenous, mula sa local hanggang sa foreign culture, ang lahat ng elements ay maharmoniyang nagsasama sa lupain na ito. Ang pinakamahalaga ay naunawaan ng mga Filipino kung paano alagaan ang tradisyon sa pag-unlad at paano hawakan ang roots sa innovation. Ang ganitong uri ng cultural wisdom ay napakahalaga na matutunan. Sa pamamagitan ng mga paglalakbay na ito, naunawaan ko ang inclusiveness at diversity ng Filipino society. Ang iba't ibang grupo at cultural backgrounds ay maharmoniyang nagsasama-sama at nagsisikap para sa pag-unlad ng lupain na ito. Ang ganitong uri ng social harmony ay hindi nangyari ng accidentally. Ito ay bunga ng matagal na cultural education
at social construction. Ang bawat paglalakbay ay nagpagulo rin sa akin tungkol sa pag-unlad ng Peru. Ang ating bansa ay mayaman din sa natural at cultural heritage, ngunit paano namin protektahan ang mahalagang yaman na ito habang umuunlad ang ekonomiya? Ang karanasan ng Pilipinas ay nagbagay sa akin ng maraming inspirasyon. Nagawa ko na ang mga plano para sa aking trabaho pagbalik sa bansa. Gusto kong dalhin ang sustainable concept na nalaman ko sa Pilipinas sa Peru, lalo na sa mga larangan ng cultural protection, environmental protection, at community development. Naniniwala ako na ang karanasan ng Pilipinas ay maaaring magbigay ng magandang reference para sa Peru. Ang mga paglalakbay na ito ay hindi lang nagpabigay sa akin ng wider perspective, kundi nagpatatag din sa aking desisyon na maging isang cultural exchange ambassador. Matapos ang exchange student program, pagbalik ko sa Peru, lubos na akong iba. Hindi lang lakas ang aking wika, kundi ang pinakamahalaga ay nagbago ang aking paraan ng pag-iisip. Natuto akong tingnan ang mga problema mula sa iba't ibang angles at naunawaan ko ang halaga ng cultural differences. Pagbalik sa Peru, nagsimula akong masiglang sumali sa social activities. Nagbukas ako ng isang Filipino Cultural Research Society sa universidad at nagbahagi ng kagandahan ng Pilipinas sa lahat. Sumali rin ako sa isang project na nagpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa Peru. Gusto kong dalhin ang educational philosophy na nalaman ko sa Pilipinas sa Peru, lalo na ang paraan ng edukasyon na naglalabas ng social responsibility at environmental awareness ng mga estudyante. Ang pagkakaibigan ko kay J.M. Reyes ay patuloy na lumalakas. Nagsimula kaming magplano na itulak ang Youth Exchange Program sa pagitan ng dalawang bansa. Sana, mas maraming kabataan sa Peru ang makaka-experience ng Filipino culture at iniimbitahan din namin ang mga Filipino students sa Peru upang matuto sa kultura ng isa't isa. Sa aking bayan sa Lima, sinimulan kong isagawa ang lifestyle na nalaman ko sa Pilipinas. Masiglang sumali ako sa community environmental activities. Nanatili ako sa kaayusan sa mga public places at tinulungan ko ang mga taong kailangan ng tulong. Kahit maliit na pagbabago lang ito, naniniwala ako na magkakaroon ito ng chain effect. Nang makita ang aking pagbabago, ang aking pamilya at mga kaibigan ay nagsimula ding maging interesado sa Pilipinas. Gusto nilang malaman kung paano binago ako ng isla na ito na malayo. Sa pamamagitan ng aking pagbabahagi, maraming tao ang nagkaroon ng interes sa Pilipinas. Ang ilang kaibigan ay pumunta pa sa Pilipinas o nagbasa ng mga libro. Ngayon, naghahanda ako na mag-apply sa graduate school sa Pilipinas. Gusto kong mas malalim na matuto at magamit ang aking lakas para sa relasyon ng dalawa ang bansa. Ang hindi inaasahang emergency landing na iyon ay talagang nagbago sa aking life path. Kung wala ang karanasang iyon, hindi ko kailanman makakilala ang magandang bansa na ito, ang Pilipinas, at hindi ko kailanman matututunan ang mga mahalagang life lessons na ito. Ang pinakamahalagang bagay na itinuro sa akin ng Pilipinas ay ang tunay na pag-unlad ay manganggaling sa panloob na paglago. Hindi sa panlabas na kayamanan, kundi sa panloob na fulfillment ang pinakamahalaga. Kapag ang bawat isa ay nag-iisip para sa iba at nag-iisip para sa kabuuan ng lipunan, ang lipunan ay magiging mas maganda. Ang aral na ito ay hindi lang applicable sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngayon, mayroon akong isang pangarap sa hinaharap. Gusto kong maging isang cultural ambassador sa pagitan ng Pilipinas at Peru upang mas maunawaan ng dalawa ang bansa ang isa't isa at itulak ang kooperasyon sa mga larangan ng edukasyon, kultura at youth exchange. Ang simula ng pangarap na ito ay ang hindi inaasahang paglapag sa NAIA noong oras na iyon. Minsan, ang pinakamahusay na bagay sa buhay ay manganggaling sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang emergency landing na iyon ay parang isang bad luck. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamalaking swerte. Nakita ko ang isang bagong mundo at nakita ko ang isang bagong sarili. Ang magandang isla na ito, ang Pilipinas, ay hindi lang nagbigay sa akin ng kaalaman at skills, kundi nagbigay din ng pangarap at pag-asa. Nagpaniwala ito sa akin na sa pamamagitan ng pagsisikap at taos-pusong pag-iisip, maaari nating gawin ang mundo na mas maganda. Ngayon, nang iniisip ko ang unang gabi sa NAIA,
Nakahiga ako sa hotel sa Makati at wala akong alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang ako noon ay hindi ma-imagine na ang karanasan sa ilang araw ay magbabago ng ganito kalalim sa aking buhay. Ang regalo na ibinigay sa akin ng Pilipinas ay hindi lang mga magandang alaala kundi isang bagong life philosophy at value system. Ngayon, ipinagmamalaki ko ang aking sarili bilang isang kaibigan ng Pilipinas. Sana, sa hinaharap, makakakakuon ako ng lakas para sa international friendship sa lupain na ito. Ang hindi inaasahang paglapag na iyon ay talagang ang pinakamahalagang turning point sa aking buhay. Salamat, Pilipinas! Salamat sa mga masiglang Filipino people. Salamat kay Jaime Reyes at sa lahat ng tumulong sa akin. Ang kwento na ito ay patuloy pa rin. Ang aking journey sa Pilipinas ay hindi pa tapos. Ito ay magsasama sa akin habang buhay at magiging driving force sa aking pagsulong. Ang kwento ngayon ay tapos na. Ito ay kwento ng isang estudyante mula sa Peru na nag-emergency landing sa Pilipinas habang papunta sa Hapon at nakaranas ng advanced culture. Paano? Mangyaring mag-iwan ng isang encouragement message para sa bida. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, mangyaring i-like at mag-subscribe. Salamat sa iyong panonood.